Dear Lady Love TV. One Night Deal with Mr. Billionaire. Tunghayan na po natin ang ikalimang bahagi. Maagang dumating ang barangay nila. Sila nga ang pinakaunang barangay na dumating sa City Hall. Mas mabuti na rin yon kaysa pagsiksikan pa sila sa maraming tao upang magpalista sa attendance. Halingali nga pa siya sa loob ng City Hall. Nagbabaka sakali na biglang lumitaw si Raph at sabihin na, "It's a prank." Hindi kasi ito nagpakita gaya ng sinabi nito kahapon. Ano na naman kaya ang gusto nun? Siya na naman ang magbabantay sa mga bata tapos hati sila sa sahod? Unfair naman yata. Inakay niya ang mga bata papunta sa isang staff na may hawak ng attendance sheet. Pero agad siyang napahinto. Daycare student itong mga kasama niya. Baka abutin sila ng gabi sa paglista pa lang ng mga pangalan. "Dito lang kayo ha, walang aalis." Aniya tiningnan ng isang ginang. "Bantayin niyo po muna ang mga bata. Kakausapin ko lang ang staff." Agad naman tumalima ang ginang at inakay ang mga bata sa pwesto nila. "Mapapatay ko talaga si Raph kapag nagkita kami," bulong niya. Sila dapat ang nagtutulungan dito eh. Paano niya babantayan ng 100 na mga batang ito kung mag-isa lang siya? Kinausap niya ang staff at ibinigay ang listahan niya sa mga pangalan ng mga dala niyang bata. Agad naman itong nag-thumbs up at ngumiti sa kanya. "Hintayin na lang po natin ang ibang barangay, ma'am ha. Mamaya-maya po ang darating na si Gov." Tumango siya at bumalik na sa mga bata. "Teacher, kailan pa po tayo uuwi?" Hinawakan niya ang kamay ng bata. Mukhang naiinip na yata ito dahil kanina pa magkasalubong ang mga kilay nito. Kahit siya naman ay naiinip na rin. Nakalimutan rin kasing dalhin ang cellphone niya. Sa dinami-dami ng pwedeng malimutan, cellphone niya pa talaga. Ganito na lang talaga palagi kapag special guest ay mga matataas na rank sa lugar. Noon na nag-aaral din siya ay minsan na ding na-delay ang ceremony dahil kailangan na hintayin ang mayor bago simulan. At ang ending ay hindi naman pala darating kasi may importante na kailangan puntahan. Kaya hindi umuunlad ang Pilipinas eh, bulong niya sa isip. Biglang may humawak sa suot niyang blouse kaya nilingon niya ang bata. "Yes, Lori?" Ngumiti siya. "Matagal pa po ba siya darating?" Tanong nito sa kanya at ngumuso pa. Pinakita nito sa kanyang hawak na cellphone. "It's already 9. Grabe, nasaan na ba ang gobernador na yon? At pati mga bata ko ay naiinip na." Aniya sa isip at inilibot ang paningin. Dumating na ang lahat ng barangay pero ang governor nila, na may pakana sa activity na to, ay hindi pa dumarating. Ang galing. Pilit siyang ngumiti upang ipakita sa bata na hindi dapat mainip, kahit naiinip na talaga siya. "Lori, si governor ang hinihintay natin. Medyo busy talaga siya eh. Kaya intindihin mo na lang ha. If she's busy, bakit pinapunta niya tayo?" Singit naman itong katabi niyang bata at pinaikot pa ang mata. "Tama, may punto naman," bulong niya. "At bakit kailangan na hintayin pa natin? Hindi ba pwede na i-give up na lang ang mga ate na nakaupo?" Itinuro pa nito ang staff. "Ang mga toys. I can buy you toys, Lori. Do you like SpongeBob?" Sagot naman ng katabi niya. Huminga siya ng malalim. Kaya niya to, tiis lang. Sa sobrang yaman ng mga estudyante niya, hindi na nito kailangan ng mga ibibigay ng governor nila. Bakit ba naman kasi pinapunta pa sila ng kapitan? "I don't need your money, Krista. We're not friends anymore." "Kids," saway niya. "Huwag naman kayo mag-aaway dito, please. Bakit ba kasi ang tagal na mag-start?" Sigaw na ni Lori at hindi man lamang niya napigilan. Mas malakas pa ang boses nito kaysa sa music na pumailan lang sa ere ngayon. Natampal na lang niya ang noo sa sobrang kahihiyan. "Kids don't lie." Kaya totoong matagal naman talaga. "I'm sorry, honey." Doble na ang kaba niya kumpara kanina. Kilala niya ang boses na yon. Boses iyon ng governor nila. Wala sa oras siyang napalingon sa stage at nakita niya ang babae na kumikinang dahil sa suot nitong mga alahas at damit na mamahalin. "Again, I'm sorry. Sobrang traffic. May naaksidente pa sa daan." Patuloy pa nito. "Oh God, she's pretty." Bulalas ni Lori na agad nagtago sa likuran niya. "Kids don't lie. Yes, she's pretty." Nagsimula ng activity ng mga bata. May palaro at nananalo rin naman ng mga estudyante niya. Hindi nagpapahuli sa mga paligsahan, lalo na kapag may question and answer. Nasa barangay yata nila mga matatalino. Nakahinga na siya ng maluwag dahil nakalimutan na ng mga bata ang sobrang tagal na paghihintay nila. Nang makita ng mga ito ang mukha ng governor nila, ay nawala ng inip nila. Mukha kasi siyang artista. "Natural.
Mayaman, bulong niya. Kung siguro mayaman din siya, baka mas maganda pa nga siya riyan eh. Baka mas maganda pa siya sa mga beauty queen. Baka nga ang president pa ng Pilipinas ang mamilit na sumali siya sa beauty contest upang manalo ang bayan. Gustong-gusto niya talaga noon na maging beauty queen, pero alam naman niyang hindi iyon mangyayari, kaya kinalimutan na lang niya. Ni hindi nga niya kayang sumali kahit beauty contest lang sa barangay nila kapag may fiesta. Contest pa kaya na maraming bansa ang kalaban niya. Pero siguro kapag mayaman lang talaga siya, kaya niya maging beauty queen. Wala namang imposible kapag may pera ka eh. Lahat na aabot. Okay, imagine pa more. Lihim na lang siyang napatawa. Kung ano-ano na lang talaga ang naiisip niya kapag gutom. Nagpasya siyang bumili na lang muna ng pagkain habang busy pa ang mga bata sa pagsali sa mga laro. Marami rin namang nagbabantay kaya komportable siyang iwanan muna sandali ang mga estudyante niya. Nilapitan muna niya ang isang ginang na bantayan muna sandali ang mga bata. Pumayag naman ito kaya nagmadali siyang lumabas. Hindi pa nga siya nakakarating sa may pintuan nang may nagsalita sa mikropono. Let's all welcome Mr. Raf Soroho. Nito na nagpahinto sa kanya sa paglakad. Raf? Si Raf? Special mention? Ang pinakagwapo kong pamangkin. Muli siyang lumingon sa stage at nakita niya ang may hawak ng microphone ay walang iba kundi ang governor nila. Papangkin niya si Raf? Nang mag-sink in sa kanya ang lahat, ay tumingin siya sa may pintuan kung saan nakatingin ang lahat. Nakarinig siya ng palakpakan mula sa mga kasama niya upang i-welcome si Raf. Kung paano siya natigilan ay ganun din ang binata na natili lamang nakatayo at parang walang balak na gumalaw. Bago pa siya makakabang ay naunahan na siya ng mga estudyante niya na lapitan si Raf. Sunod-sunod na nagsilapitan ng mga estudyante upang yakapin ang mabait nilang guro. Kung sino palang late dumating, siya pa ang may special mention. Pamangkin pala ng governor ha, kaya pala hambog. Bulong niya at kusang tumaas ang isang sulok ng labi niya. Kapag talaga may kapit, walang kaba. Humakbang na lang siya upang sundan ng mga bata. Pero nang humakbang siya ay tumakbo naman palabas si Raf. Kaya natigil ang palakpakan na kanina lang ay pumalibot na sa buong City Hall. Napalitan iyon ng bulong-bulungan. Bakit naman siya tumakbo? Natigil din sa pagtakbo ang mga bata at sunod-sunod na tumingin sa kanya. Nagtatanong ang mga mata nito na naghahanap ng sagot sa kanya. Paano niya sasagutin ang mga bata kung hindi naman niya alam kung anong nangyari? May bumulong sa kanya na kailangan niyang sundan si Raf. Hindi niya alam kung bakit, pero kusang humakbang ang mga paa niya at sundan ng binata. Hindi niya pinansin ang mga bulong-bulungan at ang mga matang nakasunod sa kanya. Paglabas niya sa pinto, ay nakita niya ang pababa na sa hagdan ng binata, kaya mas binilisan niya ang paghakbang. Bakit ganoon ang inakto niya? Nagtataka nga rin siya kung bakit ayaw nitong pumunta sa activity na to. Pero kahit papaano ay lumitaw pa rin ito. Hindi kaya, nakita na lang niya ang sarili na nasa labas na sila ng City Hall. Hindi niya nilapitan si Raf o tinawag man lang to. Sinusundan lang niya ito ng tingin habang naglalakad ito papalayo. Tila mainiisip itong malalim. Isinasabay nito sa maliliit nitong mga hakbang. Lumapit ito sa isang puno at umupo sa ugat niyon. Malayo ang tingin nito at hindi man lamang namalaya na sumusunod siya. Pati paghinga nito ay sobrang lalim. Gusto niya magtanong at lapitan ito. Gusto niyang malaman kung may problema na naman ba ito. Matapos niyang malaman ng mga pinagdaraanan ni Raf, ay pakiramdam niya ay kailangan niya itong tulungan. Kailangan niya itong madamayan. Alam niya kung anong pakiramdam na walang masasandalan. Alam niya kung anong pinaka-pakiramdam kapag naiwanan. Alam niya ang pakiramdam ng hindi pinili. Pero ano nga ba ang nangyari? Bakit ito tumakbo palayo? Bakit ito lumabas? Bakit ito lumayo? Tumayo si Raf kaya napaatras siya at nagtago sa isang puno. Hindi niya alam kung anong gagawin nito kapag nakita siya nitong sumusunod siya. Bigla na lang kasi itong tumayo at humarap sa isang puno. Sumilip siya ng konti upang makita kung anong gagawin nito. Kung maaari lang na hindi siya pumikit upang makita niya ang lahat. Natatakot siya sa maaari nitong gawin dahil sobrang lungkot na mga mata nito na may kasamang galit. Muntik pa siyang napasigaw ng basta na lamang sinuntok ni Raf ang puno. Tumakbo siya upang lapitan si Raf. Lumunok lang naman siya ng laway tapos may nasuntok na itong puno. Ano ba talagang problema nito sa buhay? Sana naman maging professional ito kahit konti. Nasa trabaho kaya sila. Tapos ganito ang inaakto nito.
Akala ba niya isang magaling na guro pero bakit hindi kaya umakto ng ganoon? Bigla na lang sumigaw si Raf at sumuntok na naman sa puno. Napaatras siya. Ayaw niyang siya ang sunod na masuntok. Mukhang hindi siya ang makapagpipigil sa binata. Mukhang kailangan na niyang humiling ng tulong. Aatras na sana siya nang tumawag ng security guard nang marinig niya itong nagsalita. Talaga? Are you for real? May gana ka pa talagang ipakilala ko bilang pamangkin mo? Ang galing mo talagang magsinungaling. Ang galing mong gumawa ng kwento. Anito at sinuntok na naman ang kawawang puno. Mabilis na lumipas ang 1 linggo na halos hindi man lamang niya namalayan. Nang bumangon siya sa araw na yon, ay napabulong siya. Yun na ba talaga ang weekend? Seryoso ka ba? Bakit parang ang bilis? Wala na ba talagang extension? Parang 1 oras lang daw eh. Hindi man lamang niya nasulit. Nagmamadali lang siya naglakad papunta sa barangay hall. Laking pasasalamat talaga niya na walking distance lang mula sa bahay nila ang barangay hall. Hindi na niya kailangan pang ipagsiksikan ng sarili tuwing sasakay siya ng tricycle. Sawang-sawa na siyang ipagsiksikan ng sarili niya. Nadaig pa niya ang isang isda na pinapasok sa sardinas. Nagbuga siya ng hangin at hinubad ang high heels niya. Ngayon pa talaga nagloko ang pinakamamahal niyang high heels. Nakipag-away pa naman talaga siya sa tendera dahil ayaw magpatawad. 30 pesos lang naman ang gusto niyang ibawas. Pero sobrang sakit pala sa bangs. Iyon ang tendera. Akala mo naman ikakayaman niya talaga. Seryoso ka na girl? Sira ka na talaga. Bulong niya sa high heels pero agad siyang natigilan nang marinig niya ang pagtugtog ng lupang hinirang. Kairita, late na ako. Hinubad na lang niya ang isang pares ng high heels niya at tinakbo ang daan patungo sa barangay hall. Ha? Absent na naman siya? Nasa po niya ang noon ng sunod-sunod na pumasok ang mga estudyante ni Raf. Naiirita siya na nalulungkot din dahil naalala na naman niya nangyari nung nakaraan. Oo may sakit daw, sabi ng mama niya. Sinulya pa niya ang kapitan na nasa harap ng mesa niya at hinilang isang upuan upang makaupo. Kung sabihin niyang kaya sa kapitan nila ang nangyari, baka makatulong din ito sa problema ni Raf. Napailing siya. Hindi dapat siya manghimasok. Family problem ang hinaharap ng binata. Baka kaya nitong solusyonan yun na hindi sila manghihimasok. Nakausap niyo na po, Kap? Mukhang hindi maganda ang aura nun mula pa noong may activity tayo sa City Hall. Aniya. Oo, pinuntahan ko siya. May hindi pagkakaintindihan lang daw. Tumayo na ang kapitan nila at tinapik siya sa balikat. Huwag ka na mag-alala. Kaya na yon ng crush mo. Naiwan siyang nakatulala. Crush? Hindi niya crush si Raf. Masyado na siyang showy kaya napagkakamalan siyang may gusto kay Raf. Hindi ba pwedeng curious lang siya? Bakit may pagtingin agad? Curious naman siya sa lahat ng bagay eh. Kaya nga nadedisgrasya siya minsan. Pero hindi naman ibig sabihin nun ay may gusto na agad siya sa isang tao. Kasi kung totoo man, ang dami niya palang crush kung ganon. Nakapangulong baba siya at hinarap ang blackboard na walang sulat. Puno na naman ng mga bata ang classroom niya. Kung subukan niya rin kayang mag-absent, palaging si Raf na lang ang may excuse. Tao rin kaya siya. Kailangan niya rin magpahinga. Pero kung umakto si Raf ay para ito lang ang tao. Naisip din kaya nito kung kumusta siya tuwing hindi ito pumapasok? Naisip kaya nito kung kaya niya bang magturo ng 100 na estudyante? Naiisip din kaya nito? Tinampal niya ang pisngi. Hindi naisip iyon ni Raf. Kasi kung totoong naisip nito iyon, ay hindi ito papayag na hindi pumasok sa trabaho. Wala talagang konsensya eh. Talaga? Are you for real? May gana ka pa talagang ipakilala ko bilang pamangkin mo. Ang galing mo talaga mong sinungaling. Ang galing mong gumawa ng kwento. Bumuntong hininga siya. Baka may problema lang talaga si Raf. Kaya hindi nito kayang pumasok. Tila isang clip ng movie na pumapainan lang sa kanilang utak ang eksena na sinusuntok ni Raf ang puno. He's not in the mood to teach. Bulong niya sa utak. Tumayo na siya at kumuha ng isang shock sa shockbox niya. Iba-iba pa nga ang kulay nun para mas ma-attract niya ang mga bata. Gawain na niya iyon mula nung magsimula ang on-the-job training niya. Gawain niyang bumili ng mga chalk na iba-iba ang kulay. Nang makakuha na siya ay lumapit siya sa gitna at kinuhang atensyon ng mga bata. Good morning, aniya at ngumiti. Simula na naman ang panibagong linggo kasama ang mga cute na batang ito. Sana bukas ay pumasok na si Raf. Lumipas ang 1 araw pero walang Raf na nagpapakita hanggang sa sumapit ang Miyerkules. 2 araw nang lumipas at siya pa rin nagtuturo sa mga estudyante nito. Nag-aayos na si Ella ng mga gamit na gagamitin niya sa araw na ito
Nang biglang may kumatok sa pinto ng classroom niya. Nang tingnan niya iyon ay nakita niya si Raph. Nakasabit ang bag sa balikat nito at nakatitig sa kanya. Hindi nito hinintay na magsalita siya at papasukin ito. Basta lamang ito pumasok at tahimik na lumapit sa kanya. Parang wala namang nagbago sa anyo nito. Hindi halatang kagagaling ng salagnat maliban sa namayat yata ito. Diretso lang ito sa paghakbang at tumigil nang nasa harapan na ng kanyang mesa. Anong topic ang ituturo mo sa mga bata? Diretso nitong tanong at hinawakan ang bag nito. Kumunot ang noo niya. Seryoso? Ito ba ang may lagnat? Parang wala naman eh. Bigla siyang natigilan. Naalala niya ang mukha nito habang sinusuntok ang puno. May pinagdadaanan ng tao. Hela. Good morning, Mr. Raph. Aniya at pinagbaunan ng matamis ng ngiti. Sana man lang napansin nito na hindi magandang araw niya. Yumuko ito at sinuklay ang buhok gamit ang daliri. Good morning. Marunong naman palang mahiya eh. Kumusta naman po ang pakiramdam niyo? Magaling na po ba kayo? Tanong niya nang makaupo siya at sinulyapan ang mukha nito na nakayuko pa rin. Kumawala ang ngiti niya. Hindi niya tuloy alam kung dapat ba siyang umiti o hindi. Ang sarap kasing gumanti sa mga panahon na parang hindi man lamang nito iniintindi ang sitwasyon niya. Panay absent mula pa noong nagsimula ang klase ng mga bata. Pero sa bagay, hindi naman niya alam kung ano talaga ang pinagdaraanan nito. Maliban sa mga nakalap niyang chismis, hindi naman talaga lahat ng chismis ay totoo. Umubo ito na halata naman peke, kaya kusang tumaas ang kanyang kilay. Maiintindihan naman niya kung magsasabi talaga ito ng totoo. Hindi yung idadaan siya sa mga acting na para bang hindi niya malalaman kung totoo o peke. Medyo maayos na yung pakiramdam ko kaya nga pumasok na ako, hindi ba? Bumalik yata ang sungay niya na matagal na sana niyang ibinaon sa lupa. Ang sama talaga ng ugali ng Raph na to. Hindi na niya tuloy maintindihan kung bakit ito nakapasok sa trabaho kung ganito ang paraan nito ng pagsagot. Parang ibang Raph yata ang tinutukoy ng mga taong nakakausap niya na ang sabi pa ay sobrang bait ko no ng Raph na yon. Umabot pa sa puntong halos lahat daw ng mga estudyante ay paborito ito. Hinarap niya si Raph. Todo pigil siya sa hindi maitaas ang kanyang kilay. Maldita pa naman siya at natural iyon sa ugali niya kapag nakakaamoy siya ng malansa. Pinagmasdan niya ang mukha nito na hindi man lamang niya makitaan ng mabait na aura. Mabait? Mabait? Mukha mo. Ang akala ko kasi natuluyan ka na. Mahina niyang bulong at sabayo ko upang kunin ang tsinelas niya na hindi maabot ng kanyang paa. Anong sabi mo? Ha? Hilaw siyang tumawa nang maisuot na niya sa pinsa paa at tumayo. Parang gusto na niya tuloy magsisi kung bakit siya pumayag na kasama niya si Raph sa trabaho. Kaya naman pala niyang turuan ng lahat ng bata kahit siya lang mag-isa. Kahit pa siguro dagdagan pa ng 50 ay kaya pa ng powers niya. Kung kakausapin na lang kaya niya si Kapitan. Tumalikod siya at pinaikot ang mga mata. Mas lalo lang siyang na-stress sa lalaking to. Ang sabi ko, yung lesson plan ay nasa mesa mo na. Ikaw na ang bahalang magbasa nang malaman mo kung anong itinuro ko. Muli niyang pinaikot ang mga mata at hinarap ang lalaki. Tinukod niya ang mga kamay sa mesa at nilapit ang mukha sa lalaki. Detailed lesson plan yon para mas maintindihan mo. Grabe kasi feel mo ang sick leave mo eh. Hiyang-hiya naman ako. Alas 5 ng hapon na makita niyang maagang umuwi si Raph. Pagkatapos ng pag-uusap nila ay hindi na ito muling nagpakita sa kanya kaya sinundan na lamang niya ito. Hindi nga niya alam kung bakit. Nakita niya itong sumakay ng tricycle, kaya sumakay rin siya at inutusan ng driver na sundan ang sinasakyan ni Raph. Mabuti na lang talaga at nakatsinelas na siya ngayon. Ayaw niyang manakit na naman ang buong katawan niya dahil sa pagsunod-sunod sa lalaking to. Guilty siya, oo. Medyo masama na naman ang ugali niya kanina. Biglang nawala sa utak niya na may pinagdadaanan pala ang lalaking yon at nagawa pa niya talaga itong pagalitan. Mas mabuti na rin kaya na malaman niyang masamang hindi tingnan ang sitwasyon ng iba. Bulong niya sa sarili. Hindi naman kasi talaga pwede na sarili lang nito ang palaging iniisip. Huminto ang sinasakyan ni Raph sa isang bar kaya pinahinto na rin niya ang tricycle na sinasakyan niya. Hindi muna siya bumaba hanggang nakapasok na ang binata sa bar. Doon pa siya nagbayad at nagmadaling bumaba. Hinarangan agad siya ng guard at hindi pinapasok. Sa ganda niyang to, bawal pumasok. Ano bang loko-lokong rules yan at kailangan pa talaga siyang pahirapan. Sige na po, pamimilit niya. May kailangan kasi akong sundan eh. Friend, boyfriend, asawa, kabit. Hinubad niya ang shades at hinarap siya. Saan sa nabanggit? Katraba. Nanlaki ang mata niya na makilala ang guard.
Wisit ka, ikaw pala yan, Jerry. Tumawa siya na makilala ang guard. Pinsan niya pala, papasukin mo ako, gaga ka. Humalakak ito at binuksan ang pinto. Oo na, I'm just joking you know. Muli siya nitong sinapak sa braso. Gagang baklato, guard na pala ngayon. Nagmadali siyang pumasok. Sinalubong siya ng maingay na musika at sarisaring ilaw na hindi niya kayang tingnan. Marami nagsasayawan sa gitna at tuwang-tuwa pa. Hindi niya talaga kayang intindihin bakit maraming gusto na tumatambay sa ganitong lugar. Lalo ang amoy na nasusuka pero gustong-gusto pa ring tambayan ng mga taong iba yata ang takbo ng utak. Napailing na lamang siya at hinanap ang pakay niya. Na makita niya si Raph ay agad na nawala ang ngiti niya. May kasama pala itong babae. Tingnan mo nga naman ang galing. Ito ba ang may pinagdaraanan? Nagawa pang lumandi. Nasayang lang tuloy ang oras niya. Nagpasya na lamang siyang umalis at lumabas sa bar na to. Ang galing talaga. Bakit pa kasi sinundan niya to? Paglabas niya ng pinto ay siya namang pagbaba ng isang lalaki sa kotse. Kusang naglanding ang paningin niya sa lalaking lumabas. Pamilyar sa kanya ang bulto ng katawan nito. May sumunod na lumabas sa kotse, babae, na agad namang lumapit sa lalaking pinagmamasdan niya. Naglakad ito palapit sa kanya na nagpahinto sa kanyang paghinga. Walang hiya. Si Ken. Aniya tumakbo palayo sa dalawa. Muli nga kaya magkakatagpo na ang landas ni na Ken at Ella sa pagkakataong ito. Paano niya nga ba haharapin ang katotohanan? Abangan natin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.